Hello po sa inyong lahat. Papunta na ako sa trabaho. Alam na ninyo kung nasaan kami. Dito kami sa hospital. Dahil dinala na naman si Uma kagabi. Dala namin yung gamit niya. Kwento ko na lang sa inyo pag nasa bahay na ako. Mainit ngayon dito. Mainit ngayon dahil summer pa, no? Punta na ako ngayon kasi mamaya trabaho kasi ako. Mahirap pag walang sasakyan punta dito. Sa gabi wala na masyadong biyahe na bus. Hindi umaon, nasa hospital na naman ang aming alaga. Unang rason, nandito siya na dehydrate na naman. Kaya ayaw mo minom. Kahit anong pilit mo, luwa niya. Ito yung biyo ng kwarto ni Uma. Nasa taas si Uma ngayon ng hospital. Noon na kasi, palagi nasa baba siya, ngayon nasa taas. Uma, the doctor come, guys. May doktor, papunta yung doktor dito. Uma! Ich trinken, oder? Hallo, Elsbeth! Wo bist du denn? Ha? Fahren wir nach Hause? Ja? Ja, bald. Ja? So warm, okay wohl. Ja, überall. Das ist Die arme Leute, alte Leute, die hat keine Ventilator, ey. Ventilator bringt doch nichts. Meine Güte. Muss man sehen. Fenster zu, Jalousien runter. Und abends, wenn es dunkel wird, dann Fenster offen. Yan ang kinain ni Uma. Nala namin yung gamit niya. Noch ein Stückchen? Ja, noch was so? Probier doch. Machst du nicht, oder? Ngayon ba, magkwentuhan tayo dahil grabe yung nervyos ko kay Uma nung isang araw. Alam po ba ninyo? Mabuti lang talaga na nandito si Martin nung time na yun na nangyari yun kay Uma. Kasi pag ako lang dito mag-isa, no, hindi ko talaga alam kung anong mangyayari. Maratol ko, manervyos ko. Ako unang or iiyak ako kasi nangyari na yan, no, na umiyak talaga ako. Ako lang din mag-isa dito sa bahay nung time na yun na masama yung pakiramdam ni Uma. As in, matakot talaga ako ba? Kahit alam ko naman paano tumawag ng ambulance, alam ko yung number, ganyan. Marunong naman ako mag-German, pero maratol talaga ako. Gusto ko na, basta iwan ko lang, hindi ko talaga ma-explain yung nararamdaman ko ba pag may mangyari kay Uma. Buti na lang talaga nung time na yun, nandito na si Martin sa bahay, no? Si Martin ba, hindi pa niya ako hinahayaan na ako lang mag-asikaso kay Uma pag nandito yan siya sa bahay, kahit o ka-uwi lang niya sa trabaho noon. Sabi niya sa akin na, kasi si Uma na nakaupo nung time na yun, kasi parang siya ba, lumabas yung dumi niya, kasi nga si Uma kasi, dahil sa side effect ng gamot, hindi siya nakakalabas ng dumi araw-araw, taga after 5 days minsan 4 days. Kaya sobrang malakas ba yung kumain si Uma, pure usog, no, si Uma malakas kumain. Yung painom lang talaga sa kanya, yung problema namin paminsan-minsan. Tapos, pinaupo ko siya nung time na yun bago dumating si Martin. So isang oras na si Umang nakaupo. Sabi ni Martin, nung nasa bahay na si Martin, sabi natin, pahigain na natin si Uma. Kaya gusto na niya mag-relax ba? Kasi nga, taling pa siya trabaho ko. Sige, pahigain na natin kasi maligo pa din ako kasi galing din ako trabaho noon. Ay, nagtrabaho ako, umuwi ako galing trabaho sa utso, pero hindi ko naligo agad, naghugas lang ako ng aking kamay. Tapos, nung pinahiga na namin si Uma, si Martin ang nagpahiga sa kanya, gamit yung machine na, yung lifters ba, yung ginagamit namin pag pinahiga namin si Uma. Kasi hindi na namin yan kinakarga si Uma, yung machine na ang ginagamit namin kasi nga yung likod ni Martin nung pagkarga kay Uma. Ako may hawak akong planggana nung time na yun kasi pupunasan ko pa nga yung paa ni Uma. Pag nakahiga na siya sa yung paa niya, pupunasan ko. Tapos, kaya may hawak ako nung time na yun ng planggana na may tubig. Hinihintay ko lang talaga na matapos si Martin kasi yun yung plano namin na pupunasan ko pa si Uma sa bed pag nakahiga na siya. Nung pinaupo na siya ni Martin, suot pa ni Uma yung, parang yung ginagamit pag tinataas siya or pinapahiga siya. Nagamit yung machine niya na pagpahiga siya or pinapaupo siya. Sobrang namutla si Uma. Grabe yung itsura ng mukha niya. Sobrang putla po talaga niya na
na para siyang gulay na lang, walang ano ba, parang walang malay. Para siyang, ewan ko, para siyang mahimatay or para basta sobrang putla niya na. Sabi ko kay Martin, dalian mo kasi yung uma parang, ano, iba yung itsura niya, parang namumutla siya, tas parang naganya lang siya, oh. Tas sobrang, yung ano, yung itsura talaga niya, matakot ka talaga, yung, ano ba, sobrang putla ni Uma. Tapos ako naman, binaba ko agad yung planggana. Sabi ko kay Martin, itaas mo yung bed kasi yung bed, ano ba, ano talaga, mahirapan ka man magpahiga ng pasyente pag yung bed nasa, mag-ingat talaga sa likod. Kaya pinataas mo ni Martin, tapos pinahiga namin si Uma. Nung pinahiga na namin siya, nag-action siya suka mo, gusto niyang sumuka, ganyan siya, so ganyan yung ano niya ba. Tapos, doon na akong nagpanik pa dahil nag-action siya suka, kasi sign din yan pag mag-atake, no? Tapos, nung action siya suka, bigla na lang gumanon yung anong bunganga niya, yung baba niya ba, bunganga, yung baba niya, para siyang nangiwi, pero tumulo yung laway niya. Kasi dito, basta ano siya, parang sabi ko kay Martin, tawag ka agad ng emergency, hindi na to normal, parang inatake si Uma. So, grabe talaga yung nervous ko. Tapos yung mata ni Uma, yung mata niya dito, nandito na sa gilid yung isa. Yung isa naman, parang dito sa gitna. Yung isa, basta yung isa mata niya, nasa gilid. Yung iba talaga yung itsura ba. Sabi ko kay Martin, first time man ito nangyari kay Uma ng ganito eh. Sabi ko kay Martin, ano ba yan, yung pag magsuka ba yan, no? Sign ba yan na sa ano? Sign din yan sa mag-atake ba? Tapos naalala ko talaga yung yung takot ko ba, sobrang bago lang ba yan na yung papa ko, no? Pero yung takot ko ba na, grabe talaga yung nervous ko. Sabi ko, wag muna ngayon, kasi bago pa lang nawala yung papa ko. Sabi, nagdasal talaga ako ba. So, sobrang takot talaga ko na ano mangyari kay Uma ba. Kasi nervous talaga kami ni Martin. Tumawag agad si Martin ng ambulance. Dumating agad yung taga-ambulansya. Nung afternoon, kasi Uma, sobrang niya, tamlay niya. Sabi, kinakausap ko siya. Sabi ko, Uma. Ganon ko yung mukha niya. Na parang, na okay naman siya after a few minutes. Na na siya. Tapos nung time na pinapahiga namin siya, yung braso niya, wala talagang malay. Ay, walang lakas. Pag hinahawakan ko kasi yan si Uma, sobrang tigas po talaga ng braso niya. Hindi mo halos maitaas yan. Pag pinapalitan ko yan siya ng damit, nahirapan po talaga ako pag ako lang mag-isa dito sa bahay. Kasi hindi niya halos, ayaw niya. Parang tinitigas niya yung ano niya ba. Pero nung time na yun, no, sobrang maitaas ko agad yung braso ni Uma na walang problema ba. Sabi ko kay Martin, ano nangyari kay Uma? Parang hindi ito normal. Kaya dumating yung ambulance. Tapos tinanong ko sa kanila, sabi ko, sign ba talaga yan sa atake pag magsuka? Sabi niya, sign daw yan. Kaya sabi ko, sobrang natakot talaga ako kasi iba talaga yung itsura ni Uma. Nung pagdating nila ng ambulance, nawa na nila yung mga check-up na dapat nila, kinukuha nila ng blood sugar, tinitingnan nila yung ECG, tapos nilagay nila yung blood, check nila yung blood pressure. Tapos, nung pagdating nila, si Uma, parang nabalik na yung malay niya. Sabi ko kay Martin, ano ba nangyari sa iyo, Uma? Tapos dandahan na nabalik yung niya pa, pero gusto pa rin, sabi nang dalhin pa rin sa hospital kasi bakit naging ganun si Uma. May reason naman talaga yung pag ganun, no? Pero alam pa ba ninyo, itong week na to, si Uma, ayaw po talaga niyang uminom. Pakunti-kunti lang yung iniinom niya araw-araw, 3 baso lang. Yung baso niya na pinapakita ko sa inyo pag umiinom siya, 3 lang ganun. Halos minsan, nung pagtrabaho. Pero nung time na yun na nangyayari sa kanya, bago ako nagtrabaho, binigyan ko siya ng isang baso, naubos niya, at merong natira na isang baso pa na kalahati, binigay ko din, naubos din niya. So, bali nung araw na yun, 4 na baso na yung naubos niya. Kasi hindi pa man natapos yung araw na yun kasi bago yan siya matulog, pinapainom ko naman yan siya. Pero alam niyo yung week na to, ayaw po talaga niyo uminom, niluluwa niya. Sobrang basa niya yung mga towel na nilagay namin dito kasi niluluwa niya talaga. Nahirapan po talaga kami ni Martin na itong week na to ni Uma kasi sabi nga namin ni Martin,
sabi nga, pag si Martin kasi magising siya, yan siya, umaga, ano siya talaga yung magbigay ko, masabi ni Martin, no? Marinig ko talaga yan siya magsabi, mama, pag hindi ka umiinom, ilang araw na lang, ano na mangyayari sa'yo, ma-admit ka naman, ma-dehydrate ka naman, madala ka na naman sa ospital, ganyan. Yun talaga, na-dehydrate talaga siya. So, dinala siya sa ospital, nagpunta kami doon kahapon, syempre, punta kami agad kasi, pag dinadala kasi yan siya ng hospital, pag gabi yan siya nadala sa ospital, hindi na kami pupunta doon kasi gabi na, magtawag lang yan sila kung may sobrang importante or emergency, papuntahin doon ang pamilya kung yung pasyente 50-50, mga ganyan na mga sitwasyon ba. Pero pag okay naman yung pasyente, hindi na need ng pamilya na pumunta pa doon ng gabi, pwede na kinabukasan mo dalhin yung damit ng pasyente kasi pagdating kasi nila doon, i-check up pa yan, hindi mo na makita din yung pasyente. Kaya sirado na din niya, ano na niya oras, alas 11 nata yun. Kaya hindi na, pag kinabukasan na kami nagpunta. Ayun, pagpunta ni Martin doon kahapon, si Uma tulog. Sabi ng nurse, hindi daw natulog ng madaling. Tapos itong week na to, hindi po talaga siya natutulog ng madaling araw ay maingay siya magsigaw-sigaw. Hindi siya natutulog. Kaya pag sa umaga, tulog siya ng tulog na mahirapan ka magpainom kasi tulog ng tulog. Pag dinusturbo mo, siya nagagalit siya, aggressive siya, nagagalit siya, niluluwa niya, ayaw niya uminom. Kaya yan yung problema namin kay Uma itong week na to. Sabi ni Martin, pag hindi yan siya, pag ganyan yan siya talaga, pag ilang araw pa yan siya ganyan, ma-hospital na naman yan, ma-dehydrate na naman yan. Kaya nung punta si Martin kanina, kasi kahapon, sabi sa amin na dehydrate daw si Uma, kaya nilagyan niya agad siya ng dextrose, no? Tapos, may ginagawa pa silang mga check-up, mga ganyan. Tapos, nung pagpunta ni kahapon, hindi kasi namin alam, kasi kahapon pa nila ginawa yung mga hindi pa lumabas yung result. Kasi pumunta kami doon kahapon, sandali lang. Dahil magtrabaho pa si Martin at ako din hapon magtrabaho na. Tapos, nung pagpunta ni Martin doon kanina, sabi ng taga-hospital, si Uma may infection sa baga. May infection sa baga. Kaya pala yung inuubo na yan siya ilang araw na. Yung niya dito, pag talaga yung grabe yung ubo niya, ilang araw na yung ubo niya. May infection sa baga. Sa ibang check-up naman, okay naman yung result ng check-up niya. Yun nga, dehydrate at may infection sa baga. Kaya, kailangan pa magstay ni Uma doon ng ilang araw. At, yun yung sabi ng nurse kanina, ayaw daw ni Uma kumain. Kaya sabi ni Martin, sa bahay, hindi naman kami mahirapan na pakainin yan siya kasi kumakain naman yan siya. Pero pag ibang tao talaga yun mag-asikaso sa kanya, ayaw niya talaga kumain. Nagagalit po yan siya. Ayaw kumain, tas kumakain daw doon ng yogurt, magtatlong kutsara lang, tatlong kutsara na subo lang ba, ayaw na niya. Hindi mo mapilit, kasi pag pinipilit mo nagagalit, tas hospital, hindi kasi nila pinipilit yung pasyente. Pag yung pasyente ayaw, hindi nila pinipilit yan. Kaya, pinapainom, may dextrose naman, hindi naman problema kung konti lang inom niya kasi hindi na siya ma-dehydrate kasi may dextrose naman. Tapos, ang problema naman ngayon, ang tawag niyan ay si Uma, ngayong Lunes pa makauwi ng bahay. Kaya sobrang takot ko po talaga, sobrang pag-alala ko na ba ano mangyari ba. Sabi ko talaga, Lord, ano ba itong nangyari kay Uma? Sana hindi ito mapare sa papa ko ba? Na parang alam mo yung takot mo na bago pa lang ba yan nangyari sa papa ko ba, no? Hindi pa tayo naka-move on, fresh na fresh pa yung napangyayari. Tapos, ganun yung makita mo nangyari kay Uma na parang inatake ba? Kaya yun. Nasa hospital siya ngayon. Bukas papunta kami doon dahil merong ilalagay na sa Uma, sa tiyan ni Uma. Bukas ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yun. Basta yun daw ay hindi na siya, hindi na kami magka-problema kung hindi siya inom pa rin. Doon na daw idadaan yung iinumin ni Uma, pwede din yung kakainin ni Uma, pero pure usog si Uma sa kain, naman problema. Yung inom lang talaga, tas ang init pa yan ngayon sa Germany, no? Tas ayun yung yan talaga yung problema niya ay pag mainit, ayun yung mainom. Tas hindi mo talaga mapilit kasi kung pilitin mo, iluwa man niya, mabasa. Grabe, iluwa. Last week, nahirapan ako kay alos 2 baso na, niluwa lang niya. Sobrang basa niya. 2 beses ko lang ako nagpalit ng towel kasi sobrang basa. Kaya sabi ko, grabe man, umaoy man, nervous man ko, di mo ako. Grabe akong maratol ko ba. Buti na lang talaga na dito talaga si Martin nung time yun. Kung ako lang yung mag-isa, pinuo ko. Hindi ko talaga alam ko ano yung gagawin ko.
Pero kailangan pag ganyan talaga mangyari, tawag talaga agad ng ambulance. Lalo na pag hindi mo alam paano mo first aid yung ano ba, no? Tawag agad kasi darating man na agad yan sila. Ang lapit-lapit lang ng bayan ng ano dito sa city namin. Kung saan ang yung ano ba, yung ambulansya, malapit-lapit lang kami. Kaya darating na agad yan sila. Dumating naman agad sila. Kaya salamat sa Diyos no na ganyan ang ano dito sa Germany ba. Ang health system ba. Nalala ko sa papa ko, nung dinala na siya sa unang hospital na doon sana siya i-admit dahil nandoon yung doktor niya, hindi tinanggap dahil puno ang emergency room. So, punta na naman sa ibang hospital. Yung hospital na yun, doon na talaga siya tawag yan, na-admit. Sabi, bakit na ayaw sana silang papasukin noon, ng time na yun sa emergency room, dahil hindi nagtawag. Hindi daw nagtawag bago dalhin doon yung pasyente. Sabi ko, pag nasa emergency ka na, no, wala ka ng time magtawag. Uy, na, ano, kailangan madala mo na agad yung pasyente doon. Diba? Kailangan daw magtawag. Buti na lang talaga na yung pamangkin ng family friends namin doon nagtrabaho. Na timing din nung time na yun, kasama siya nung dinala si Papa sa ospital. Kaya nagkita sila doon ba? Kaya, yun, doon, nakapasok doon sa si Papa, sa emergency room. Kaya sabi ko ba, kung puno ang emergency room sa Pinas, no? Kung wala na talagang bakante, kahit may pera o wala ka pa, 50-50 ka na, mamatay siguro ka kay, pag asikaso sa imuha, kung puno yung emergency room, di ba? Ilang hospital pa yung mapuntahan mo, okay, sana kung ang ambulance makalusot kung may mga emergency niya. Sobra ka-traffic sa Pinas. So, sige na ako. Nalala ko yun sa papa ko. Yun yung sitwasyon nung niya. Na nung dinala siya sa hospital ba, na nagalit, pinagsabihan pa sila, bakit pinagalitan daw yung driver ng ambulance. Yan yung pagkakaalam ko. Hindi ko kasi alam din yung patakaran doon sa Pinas eh. Basta pinagalitan daw yung driver ng ambulance. Kasi daw, hindi daw nagtawag bago dinala doon ng pasyente. Siguro nakalimutan din nila na din sila, gusto nila madala agad yung pasyente sa hospital kasi nga yung papa ko ay tulog na lang siya, hindi siya nagigising. Kaya doon na panic talaga kami na pa-admit na lang siya kasi unconscious naman siya nung time na yun. Sabi, tas advice din ng doktor niya na dalhin nyo niya baka ma-dehydrate, tas ma-low sugar ba kasi nga hindi siya kumain nung time na yun. Kaya doon dinala. Tapos pinagalitan daw yung driver kaya di tumawag bago nagdala doon. Tapos ginawa ko. Buti lang dito sa German, hindi naman ganun. Kailangan pag may mga ganyan mangyari, tawag talaga agad sa ambulance. Ako, minsan maratol, mangkod ko. Ako, mamadala ako sa akong makuyawan ko, mahadlo ko. Yung mga ganyan ba, mga sitwasyon. Ay, ginawa ko. Uy, napabiyo ko yung labanan. Napa ko yung sinampay sa labas ba? Mag-alas 9 na. 9 na yun ay. Kuhaon sa tunak ko kayo. Baka makalimutan. Ano ba ito? Mga unan yung uman. Nilaban ko yung mga unan niya kay. Habang wala siya dito, nilaban ko yung unan niya. Yung mga kumot niya. Para pagbalik niya dito, sobrang linis na lahat. Kasi yung unan niya, nababasa man yan siya sa pag uminom siyang tea. Tapos nilaluwa niya. Nababasa niya, namamansa yung niya. Kaya yun, nilabahan ko talaga lahat. At kukunin ko na yun dahil baka makalimutan ko at mag-ulan mamaya. Malay natin mag-ulan mamaya or bukas. Tapos mabasa. Sayang din. Tuyo na yun. Ganina ko pa yung sinampay. Ganina umaga pa. Tingnan nyo, sa bahay na ako. Kailangan kong i-on yung ating dishwasher kaya puno na yung mga ginamit pa yan ni Uma nung dahil yung mga plato. Pag hindi kasi siya puno dito, dinadala ko yung ibang plato namin dito sa baba. Para hindi, sayang bitaw, para kung kailangan nyo na siyang i-on, puno talaga yung dishwasher. Para walang nasayang na, diba? Kaya dinala ko dito yung mga plato na namin yung mga, yung iba dyan, yung kay Uma, pag pinapakain ko siya, yung mga baso niya. Yan. Yan, patrabaho na ako. Ito yung suot ko ngayon dahil sobrang init dito. At mamaya kasi pagtapos ko magtrabaho, grabe yung pawis ko kaya yung sinusuot ko pang linis doon, ang sinusuot ko magtrabaho doon, nilalagay ko na dito sa at magbihis ako kaya
Patapos ko magtrabaho, no, sobrang pawis. Basa yung t-shirt. Yeah, magbiyahe pa tayo pa uwi dahil wala si Martin. Pang hapon siya. Pero last na ng trabaho niya ng week na to dahil bakasyon niya 3 weeks. May bakasyon siya 3 weeks, ako walang bakasyon dahil walang ano. Nagbakasyon na ba ako nung ano, bago pa lang ako. 15 days din yung bakasyon ko nung, kaya kailangan ko na magtrabaho ulit ngayon. Ayan, katatapos ko lang magtrabaho. 7:30 na. Alas 8 pa yung sasakyan natin pa uwi ng bahay. Kaya may time pa tayo. Tahimik ito sa city, no? Wala talagang ano. Oh, sobrang tahimik na. Sarado ng mga tindahan doon. Ngayon, nasa bahay na ako. Kauuwi ko lang. Meron palang binigay na regalo yung kaibigan ni Michelle. Para sa akin. Ito, ritual din. Ilagay ko na siya doon sa ano namin. Ayaw sana ng anak ko na mabigay siya kasi nga nag-aaral pa, tas nag-ausbildung. Pag ausbildung kasi konti lang yung pera na tanggap mo. Pag matapos siya sa ausbildung niya, yan, malaki-laki na yung sahod matanggap niya. Pero pag nag-ausbildung pa siya, konti pa kasi yung matanggap niya eh. Kasi aral at trabaho kasi yung ausbildung dito sa Germany. Habang nag-aaral ka at nagtatrabaho ka, kasi yung katulad kung mag-ausbildung ako ng ano, ng nurse dito sa Germany, may buwan na nandun ka sa hospital, ano ka, parang trabaho din siya, pero parang training siguro yan. Kasi yan yung pagkakaalam ko sa ausbildung, ha. At, paningot ko ba? Tapos, tawag niyan, yung kaibigan niya, hindi naman siya nurse, ano, iba yung, ano niya, kaya konti pa lang yung natatanggap niya. Binigyan niya ako kasi daw palagi daw kami nabibigay sa kanya pag hindi ka talaga madamot, no. Meron ka talaga matatanggap na ano din na regalo kahit hindi ka naman ang sarap sa pakiramdam na makatanggap ka ng regalo, naalala ka niya, bigyan. Malis kasi sila, napunta sila ng Dortmund. At pag uwi ng anak ko, yan na yung binigay. Ayaw ng anak ko sana na mabigay siya kasi nga konti pa lang yung pera niya. Sabi kasi niya, palagi na lang kayo sa akin nagbibigay. Ako naman nagbibigay sa inyo. Hinayaan na lang ng anak ko. Kasi, namimilip din yung kaibigan niya. Naawa ba ako sa kaibigan niya ay kasi, una namatay yung mama niya. Sumunod din yung papa niya last month. Paras na kami. Walang pala akong in-order na bag, no? Sabi ko ba, ayaw ko na sanang bumili ng bag, pero nung binili ko yung brown, yung sa mango, at ito, sabi ko wala na akong mapaglagyan. Kaya kailangan kong i-arrange yung cabinet na pinaglagyan ko ng mga bag para magkasya itong mga bag ko. Nagustuhan ko kasi siya at sale bag. At palagi siya dumadaan siya sa ano, parang ipabili talaga siya sa akin. Ang brand ko nito ay Reserve. Naka-reserve siya sa atin. Kaya titingnan natin kung maganda. Pwede ko naman siya sa wallet. Hindi ko siya mag-phone. Ang ganda niya sa ano. Iba naman yung sa personal. Tingnan ninyo. Wow! Ang ganda niya. Parang hindi siya mukhang mumurahin. Parang siyang mukhang mamahalin. Alam ba niyo, gusto ko talaga yung mga kulay na bag na ganito eh. Parang ano, no? Parang tumatanda na talaga ako ba yung gusto kong mga bag niyan, mga brown, mga beige, mga gray, mga ganyang kulay, mga ganito. Ito na ba yung size sa mga 40-hin? Ganda kasi niya at hindi siya mahal. Nasa ano lang, 19 euro lang siya. Tapos 4 euro yung shipping fee niya. Ano na, 24 na yung nabayaran ko, mga 24 something. Ano niya? Pang aura-aura lang or magtrabaho tayo sa opisina. Opisina. Sa opisina tayo magtrabaho eh. Pero ano lang siya, hindi na siya kasi naka-ano siya. Pakita ko siya ng malapitan, ha?
Ganda niya talaga. Uy. Hindi siya mukhang burahin guys. Kaya binili ko. Tapos palagi talaga siyang dumadaan sa Facebook ba? Sa mga commercial ba? Pakita ko sa inyo malapitan para makita ninyo. O yan siya o. Ayan siya malapitan ha. Ang ganda niya tingnan. So gusto ko yung design niya, yung leather pa siya o. Yung kulay niya. At may, to siya, pwede din natatas bag kasi may siya. Titingnan natin sa loob. 19 euro lang. Dito ko binili sa Reserve. Ayan, ang ganda niya. Sabi ko ba, kung hindi ko magustuhan, nilagalo ko sa tita ko. Kasi birthday ng tita ko. Inibita kami ngayong Sabado, party niya. Pero, meron na kasi akong regalo sa tita ko ba. Oh, may sling bag na talaga siya. Ito na yung niya. Ngayon natin yung tanggalin, ha? Ito pa yung niya. Yan. To siya? Design in Poland. Design in Poland. Ganun siya, sa loob niya. Maganda siya dahil. Yan natin. Pang-araw lang natin to ba? Oo, di ba? Sige, palit og bag niya. Kung mapul, yung binibigay ko ng mga bag ko, no? Yung mga, hindi naman, yung mga binibigay ni Martin na mga regalo. Yung mga binibigay ko, minsan. Yatin siya sa all week. Maganda man siya. Saka hindi naman siya masyadong mahal. Regalo ko na ito sa sarili ko. Kaya, ano ba yan? Birth month ko ba yan? This month. Ayan. Pangdagdag sa mga bag. Ay, kapoy ko. Nagkanta-kanta pa ako dito, no? Sa loob. Ano naman? Sinampay pa pala ako. Kailangan ko na siyang kunin. Kaya baka umulan. At start na mag-ano ito. Kulimlim. Tahimik ngayon eh. Alas 9 na ng gabi. Ay! Natakilpo na ko. Natakilpo na ta. Ngayon, sinampay ko kunti lang naman.